Good morning ka umami! Mamimitas po tayo ngayon ng tanim kong Thai lime dahil napakaraming bunga at ang lalaki. So, gagawin ko po itong napakasarap, refreshing at healthy na juice at ituturo ko sa inyo kung paano nila ito ginagawa at pwedeng-pwede nyo pong gawin with calamansi. So, ayan po siya mga kaumami. Maraming bunga at nagtatago sila. At oras na para pitasin dahil kahapon merong nalaglag kaya naisip kong mag-harvest na. Ito naman po yung ating kalamansi na wala pang bunga sa ngayon. May mga nagtatago pa ilan-ilan. Ayan. So itong ating Thai lime at kalamansi ay mahigit 2 taon ko na po mula nung itinanim. At lagi na nating napipitasan. Yeah, that one. Masya, ano yung baby you look? Ano yung baby? Ano. Tungni. Ayan, kasama ko pong aking anak na nagha-harvest. This one. Au kau email lah. Ano yung may sugalo. Ang lalaki po ng bunga, mga kaumami. At may mga time din na nagmamahal ang Thai lime dito sa Thailand. Ayan. Anan okay dalaluk mun au. เก่งนะเนี่ยมุนเก่งมากนะโชว์สิลูกใหญ่ไหมลูกใหญ่มากโอเคayan merong isang abnormal dito kaumami nahiwa na siya nagkusa ng nahiwa I think that's enough can I see ayan so meron na po tayong 7 malalaking lime let's make it a juice okay Ito na yung napitas natin mga kaumami at gagawin na nating juice. Kakatapos ko lang po maglinis at magdilig-dilig dito sa ating garden. At bago tayo gumawa, ay ipapasilip ko naman sa inyo ang aking munting garden na isa ring pinagkakaabalahan. Bukod sa pagbumukbang at pagta-travel, ayan, mahilig din po tayo sa mga halaman. Ayan po yung maliit na space dito sa aming likod. Meron kaming kaffir tree. Ayan, saluyot, alugbati at sili. Meron tayong pandan. Ginagawa ko rin po iyang juice at nilalagay sa mga kakanin. Ito yung ating kalamansi. Nakapasulang po sila mga kaumami. Dahil ayaw natin sila maging super invasive. Dahil maliit lang po yung ating space. May mga halaman tayo dyan. Tinakpan ko yung tangke. At dito po ako nagluluto. Ayan. Kung napapanood nyo po yung aking mga cooking videos, ito po yung aking maliit na table at sa hapon po ako nagluluto dahil napakainit pag daytime. Ayan. Meron tayong katuray. Ayun po yung ating katuray at kulay pula po ito. Merong 3 puno dati, ngayon ang 2 na lang dahil kako masyadong marami. And of course, malunggay. Ang ating malunggay, nakakatrim ko lang din kahapon. Meron tayong talong, saluyot, na galing kay Kanayon ng Team Agustin TV. Ayan, malalaki na po yung saluyot natin, Kanayon. Sa mga nakakasubaybay po ng aking mga videos, dati ay meron po tayong banana tree dito sa pwesto ng table ngayon. Tinanggal na po namin dahil natumba po siya. Pumunta po sa bubong ng kapitbahay, kaya mas mainam tanggalin na lang namin para hindi ako kinakabakabahan kapag ganong mahangin. Dahil tag-ulan po ngayon. Meron din po tayong avocado na once na ring natumba. Ayan po siya. At dito ko inilalagay yung mga dahon na natatanggal namin o nawawalisan. Isang malaking puno na po ito dati at natumba nga po siya. Tumubo po ulit siya. Kaya ganyan. Napaka bansot. Mababa po siya. Yan yung ating rubber tree na galing pa sa aming lumang bahay na ngayon ay super bushy na dahil tinriman ko po siya. Ayan. Pinutol ko po kailan lang at napakarami niyang bagong sanga. At meron tayong mangga kaumami. Sinabi nga po ng kapitbahay, meron na po yung basbas ng kapitbahay. Kapag daw nahinog na, pwede ko nang pitasin. So maghahanda na tayo ng sausawan. At dito naman sa side na ito, isa sa mga gustong gusto ko dahil sa mga halaman na to. Ayan. Hindi ko pa naililigpit yung aking host. At mayroon tayong water lily, mga kaumami, na masyadong matipid mamulaklak.
Bougainvillea. Ito galing po sa aming lumang bahay din. Mostly po na mga halaman ko talaga na matatanda na ay galing sa lumang bahay namin. Yung iba dyan ay 8, 9 years old na. Mga inaalagaan ko pa po doon noon at nilipat namin dito. So meron tayong napaka-bushy na puno dito na super helpful ngayon dahil napakainit ng panahon. Ayan, itinanim po namin ang 2 puno na to para meron kaming masisilungan dito sa aming tambayan. Yan po siya. So 3 years pa lang po kami dito sa lugar na to at siguro nagtataka kayo bakit ang bilis lumaki ng mga puno. So binili po namin sila na malalaki na. Pati po ito. Pero ito ay super slow grower niya kaya maliit lang siya. Malalaki na po nung itinanim namin kaya sobrang lalaki na nila ngayon at of course, alaga sa trim para naman hindi makaabala sa bahay o sa kapitbahay. At meron akong paborito dito, yung aking Traveler's Palm. Yan, napakaganda rin niya. At oras na naman para mag-trim dahil nagkakadikit-dikit na po sila. Meron tayong mga aloe vera. Ayan. Ito rin, mga plantita, alam na alam nyo to, itong fig tree. Tama ba? Pinutol ko rin po siya. Kailan lang. Ayan o. Tas ang dami rin po niyang lumabas na mga bagong sanga. At tuwang-tuwa ako. Akala ko mamamatay. Ayan, meron tayong mga pampalamig na mga halaman dito. Ganito naman po yung itsura niya sa front yard. Ayan, dito po ako laging nakaupo. At nagmumuni-muni. So ito pong mga bush na to, lagi ko pong tinitrim para mapanatili yung shape nila. Ayan, tingnan nyo. Ayan, dito naman po yung look niya kapag papasok sa gate. Ayan, ganito yung bubungad. Ayan, ito po yung Australian tree, kung tawagin ng aking asawa. Siya po ang namili at nagtanim nito. Nakapaso lang po siya para hindi siya maging super giant. Ayan po yung aking nimi-maintain na mga bush. Pati po sa ilalim ay tinitrim ko yan. At meron tayong mga pabulaklak dito. Pati rin po itong mga damo dito. Taiwan grass yata ito. Lagi ko rin pong ginugupit-gupit para magandang tignan. At meron tayong maliit na little garden dito. Ginawa ko pong entryway dati yan mga kaumami. Yan. So, dapat dito kami maglalakad papasok. Pero hindi nila ginagamit. Dahil ito po yung nagagamit namin palagi. At doon sa main door, na kapag bababa naman sa sasakyan, diretso pasok na doon. Kaya itong ginawa kong entryway, hindi po nagagamit. Kaya pinuno ko na lang ulit ng halaman. Yan. Yan po ang gustong-gusto ko dito. Yung mga huni ng ibon, napakarami mga kaumami. Kaya masarap maupo dito. At sa gabi, marami din po kaming mga pailaw. Ayan. At meron tayong photos. Photos na super giant na. And monstera, na galing din po sa lumang bahay. 3 years old na po yan, pero tatatlo pa rin yung dahon niya. Napakadamot. So, ayan. Balikan na po natin yung ating kalamansi. Yan, meron tayong mga tinik-tinik dito. At yung mga ganyan. Wait lang, babalik tayo dahil may nakalimutan akong ipakilala sa inyo. Yung aking paboritong lemon. Ayan, dito po siya sa kabilang part ng gate. Ayan. Ayan ang ating lemon. So, gagawin din po natin yung lemonade, of course. At pinangahalo sa aking mga niluluto. So, dyan po yung aming garahe ng mga bisikleta. Ayan, pasilip ko na rin yung bunga ng kapitbahay. Ayan na. Pakak in Ilocano. Ayan o. O, diba? May mga saging din po sila. Kita nyo yan? Sana bigyan tayo pag nahinog. Charot. Yan. Ganyan naman yung itsura ng kabilang side. Maliit na space lang.
Balik tayo doon ulit. Napakainit mga kaumami. Pero ito po ang libangan ko kapag ayan ang ating tambayan. Diyan tayo nagkakape. Meron tayong shell dyan na paso. Ito po ang aking libangan tuwing umaga pagkatapos kong kumain at pagkatapos maghatid ng mga estudyante sa school. Dito ako sa garden hanggang sa hindi ko na kaya yung init ng araw. Pumapasok na ako. At gagawin na natin yung juice. Binibilog-bilog po muna nila yung lime para daw mas madaling lumabas yung katas. Yan. And then pwede na nating slice. Ang daming juice mga kaumami. At ang bango. Yan po siya. Sasalain ko lang at ilalagay na sa ating malaking baso na meron na pong yelo. Nilagyan ko na po yan ng yelo. Okay. So, sa isang malaking baso, 2 lime po yung ating gagamitin. Okay. Siyempre, yung ating mga pinagbalatan, lalagay natin sa garden. So, ayan, meron na tayong calamansi or lime sa ating baso na may yelo. Susunod ay lalagyan po natin ng soda water. Ito po yung magpapa-refreshing talaga sa ating inumin. Lalagay tayo ng kaunting salt. Sugar syrup, mga 2 tablespoon. Mix natin. At tingnan na natin. Napakabango po ng amoy ng Thai lime. Matapang siya kumpara sa lemon at calamansi. Yung asim niya, napaka-asim pero gusto ko malinamnam dahil sa asin, manamis-namis at refreshing yung soda water na nilagay natin. Ang sarap. Ang sarap. Nalalapit siya sa lemonade. Pero mas matapang talaga ito dahil nga sa flavor ng Thai lime. So, pwede na tayong mag-relax. At mamaya na po natin iligpit yung ating mga kalat. Namnamin muna natin ang lamig ng ilalim ng puno. Dahil mamaya pong tanghali hanggang hapon ay napakainit na po dito. At maganda ngayon dahil mahangin-hangin. So, yan lang mga kaumami. Ang layo po, no? Kung nagustuhan niyo po ang video, paki-share naman. At paki-comment kung anong masasabi nyo sa ating Thai lime recipe at sa aking mumunting garden tour. Ayan, quick tour sa aking mumunting garden. Thank you for watching. Bye!